Pagka nagko-complain ka, pinabibigat mo yung trabaho mo. Sabi nga ng auntie ko na pagdating mo doon, mahalin mo yung trabaho mo. Kasi yun yung bibigay sa iyo ng kasiyahan. Today, we celebrate the stories, struggles, and successes of Filipinos making a difference around the world and most especially here in the United Arab Emirates. Today's guest is truly special. She is not only a valued and loyal customer or client of Fast Visa Run, but she is also a testament to perseverance, resilience, and determination. Having spent more than 20 years here in the UAE, she has witnessed the transformation of the Filipino community and has built a remarkable journey of her own. Please join me in welcoming our guest for today's season finale. Ladies and gentlemen, palakpakan po natin none other than Ma'am Lori Lee. Sino po si Ma'am Lori Lee? I'm Lori Lee. They call me Ate Lori, or some of the closest friend call me Loy. Here in UAE, 20 years na ngayon. I'm a house staff. You're a house staff, ma'am. For 20 years Yeah, yan, ma'am. only no? one employer. Tell us a little about your journey here in the UAE. Like, sa 20 years na yon, how was it? And paano po nagsimula si Ma'am Lori Lee dito sa UAE? Actually, hindi ko talaga target ang Dubai at UAE. May agreement kami ng father ko na kapag mag-abroad ako, hindi dapat Middle East. Kasi yung sister niya galing ng Middle East. So, during the time, merong gyera. So, ayaw niya na, hindi nila makontak yung kapatid nila. So, sabi ko, sige, mag-apply ako Hong Kong or Taiwan or Italy, ganon. Pero parang 6 months na ng application ko, hindi siya, walang nagre-response. So, pero may interview na, mayroon ng mga interview. Kaya lang, parang naboboring na ako dun sa tagal ng process. May nakita ko, marami silang luggage. Hila-hila nila yung mga luggage nila. Papunta sila din sa isang agency. Tapos nauso pa yung movie na Dubai. Yung that time, di ba? Oh, kay Claudine siya kay Aga. Sabi ko, ay, siguro yun. Kasi magpapaalis talaga yun kasi may luggage na, di ba? Sabi ko, sige, tatry ko. Ako lang yung walk-in talaga dun sa applicant na yon. Sabi niya, mami, passport ka na, ganyan. Sabi ko, passport. Kukunin ko yung passport ko dun sa isang agency. Tapos yun. Tapos binigyan na nila ako ng mga Tapos after 2 days, merong local na mag-i-interview dun sa Tapos yun, nakuha niya na kasi yung needs nila dito na-meet ko yung nila. So yun, sabi niya, ganto, ganyan. Aalis ka after na dumating yung visa, ganon. Hindi ko sinabi na tatay ko na yung Dubai, Middle East. Hindi. Sabi ko lang na open country yung Dubai. Yun yung nun, kaya napunta ako sa Dubai. Ano naman po yung naging reason or bakit ganun na lang katagal yung tinagal mo dito sa Dubai? Unang-una kasi actually financially kailangan ko talaga magstay. Kasi yung tatay ko during that time may cancer na siya. Siyempre, single mom ako. Kailangan kong suportahan yung mga anak ko. Yung future needs nila, gusto ko yung goal nila matapos nila. Alam mo, mostly talaga ng mga kabayan dito sa UAE, meron tayong kanya-kanyang kwento kung bakit tayo lumalaban. And for you or for someone na umabot ng 20 years dito sa UAE, di ba? Grabe yung naging foundation ng courage and strength mo to really stay and to fight for the dreams, not only for your dreams and di ba yung mga anak mo din na ngayon ay successful na nandito na lahat. Tama po ba? Di ba? Ano po yung pinaka naging malaking challenge for you as an OFW? Ayun nga. Kasi hindi talaga target natin ang Middle East. So, hindi ka talaga prepared. So, language. Was there a time, ma'am, na talagang with all the challenges that you've had here or that you've experienced here in the UAE, was there a time na magi-give up ka or na feel mo sa sarili mo na, Lord, really, is it the right time to give up or pumasok man lang sa isip mo na mag-give up na umuwi ng Pilipinas? Sa 20 years, meron one time, yung pinakamalaking yung sa pamilya mo okay lang kasi hindi ka mag-give up kasi alam mo na
na-appreciate nila yung ginagawa mo. May instance talaga na it's a work-related na kasi tayo nagtatrabaho tayo na kasama yung puso natin, di ba? So may dumating na relapse na yung alaga ko. Made you stay? Sa parang inaano ko na pagka umalis ako, parang ang hirap kasi nga kasama mo siya 13 years. Kumbaga araw-araw kayo magkasama, gano'n. Tapos pagka mag-iisip ka na aalis ka, parang hindi mo kaya. As in gano'n, hindi mo kaya siya iwanan. Actually, same story with other house staff na mga kabayan. Kasi alam mo tayong mga Pilipino, we really have the heart in serving people. So, kapag tayo na-attach sa isang bagay or sa isang tao, sa isang pamilya, inaano natin yan, tinitreasure natin yan. And marami akong narinig na ganyan, na kapag nagtatrabaho ka sa loob ng isang bahay, it's hard for them to cut ties or to leave the family, ganyan. Kaya yung iba talaga, once na attached na, once na okay yung amo, okay yung pamilya, talaga they tend to stay. Ano naman po, yung pinaka binago sa'yo ng UAE during the 20 years of working here? Yung bawat sitwasyon, kailangan mo may acceptance. Kasi kapag ka na-stuck ka dun sa situation na yon, magiging stressful ka eh. Tapos magugulo yung focus mo sa goal mo. Kung ano yung pangarap mo, magugulo siya. Kapag na-stress ka na, emotionally, at physically, at saka basta kailangan lang, pagka i-accept mo yung bagay na yon and things will be changed tomorrow. To all our kababayans naman po ito, when you hear the word kabayan empowerment, ano po yung meaning sa'yo nito personally? Personally, talagang kabayan, when you say kabayan empowerment, yun yung support tsaka yung yung growth ng isang kabayan dito sa UAE or kahit hindi sa UAE. Basta mayroon kang Filipino community yan. Yes. Alam mo na yan, bayanihan yan, tulungan, everything. Support. Exactly. So, Filipino talaga yan, Filipino trait na talagang dala natin dito sa ibang bansa or kahit sinong Pilipino sa buong mundo, meron talaga tayong kabayan supporting kabayan na power. So, dito mas masaya or masayang makita na yung mga kababayan is talagang nagsusuportahan sa isa't isa. In your own opinion, ma'am, what do you think is the biggest challenge na hinaharap ng mga Filipino OFW dito ngayon sa UAE? Yung career na, bigla kayo matatanggal sa work, ganun. So, parang hindi prepared yung mga tao ngayon. Tapos yung mga OFW dito ngayon na nagtatrabaho sila ng overtime, pero kalahati lang yung sahod nila, ganun. Tapos, hindi nila yun talaga yung pinaka, kung paano nila haharapin yun. How can experienced OFW help empower newly arrived Filipinos, ma'am? Kung ikaw, may mga sasabihin ka naman doon sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito or mga kakadating lang mismo sa UAE. Kung makakausap mo sila, di ba? Makakausap mo sila, i-share mo yung experience mo dito, tapos yung mga those do's and don'ts. Marami kang pwedeng i-share. Pero nasa na lang yan, sa persona na lang yan, kung i-sink in niya sa sarili niya yung sinabi. So what are the lessons from your 20-year journey here do you wish you had know earlier? Financial literacy talaga. Ewan ko sa iba, pero ako kasi, meron na akong knowledge regarding dyan. Kaya lang, yung earnings, yung sahod mo, hindi sumasapat para doon sa Kasi nga, may pasyente kami, may pinaaral ka. So syempre, head of the family yung nagkasakit. Panganay ako. So, I need to take over. Kaya hindi mo siya kaagad maipurso yung Though, dumating yung time na nagawa ko naman yung iba, yung mga 20% ganun. Pero, yung ngayon na nandito ka na sa 20 years ka na ngayon, tas gusto mo na sanang magstay ng Pilipinas, pero kailangan maggawa ka uli ng basic hanggang sa ma-meet mo uli yon. How important is financial literacy and planning for OFWs? Talagang importante siya eh. Kailangan marunong ka talaga sa financial management ng
kung ano yung nakukuha mo. Tapos, yung plan of action mo, halimbawa, kasi yung iba, sa 2 years niyang kontrata dito, pag umuwi siya ng Pilipinas, kahit sabi mo may savings ka, nag-save ka, okay, nag-save ka. Pagdating mo ng Pilipinas, kasi ikaw yung inaasahan, yung sinave mo, masuspend mo rin yun. Totoo. Masuspend mo rin yung pera na yun. So, magsa-start ka ulit. So, paano ka talaga magsisave for the future mo? Kung hindi mo talaga pag-aaralan yung mga bagay-bagay na, alam mo yung may passion ka na, kailangan may skills ka, hindi lang puro, yung Puro gastos. puro gastos. Kasi darating din talaga yung time na, ayan, katulad ngayon sa pangyayari na ngayong sitwasyon dito, no? Yung iba talaga uwi ng Pilipinas. Pagdating dun sa Pilipinas, mga ilang buwan pa lang, pwede ba akong bumalik dyan? Kaya kailangan talaga, matuturin talaga sila. Kailangan din talaga natin magkaroon ng sarili nating pundasyon for us to be able to really pursue life after everything or after we've done our part to our family. How important or what advice can you give to kabayans who feel stuck in the current situation, ma'am? Just keep the faith. Just keep the faith, then focus. Okay, broken-hearted ka kasi nawalan ka ng trabaho. Given yun. Pagkatapos nun, start mo ulit i-plan yung sarili mo. Then focus again. What mindset helped you achieve stability and success here in abroad? Habang nabubuhay ka, kailangan magpatuloy yung ano mo eh. So kapag naging negative ka, or sa isang mga sitwasyon, parang so much burden sa sarili mo, parang hindi ka mag-go kung masyadong stressful, tas emotional, tapos may mga psychological, kumbaga, iwaglit mo na lang yan sila kasi hindi mo sila kailangan sa buhay mo. Just go. Paano sa tingin mo nag-evolve yung mga kababayan natin dito? As of 2006 hanggang ngayon, Mm-mm. talagang yung Filipino community, progressive siya. Mm-mm. Napaka-progresibo nung Filipino community natin ngayon. Nadagdagan pa ng social media. Dati, radyo lang yung pinakikinggan ko. Ma'am, curious lang ako, nung 2006, may metro na po ba? Ay, wala. Nung may plano na akong kunin yung kapatid ko, nag-ipon ako ng coins sa Coinforce. Nung dumating siya, sabi ko, yan, pamasahe mo. Mag-round trip ka ng bus. Pero one dirham lang yun. One dirham May lang null yun. card na nun. Wala pang Wala null pa card. din. Coins lang talaga siya. Sa mga alaga mo, yun kay mama na tinatawag mo. Ano yung isang bagay na gusto mong maalala ka nila? Loyalty. Kasi yun, di na Years yung na. mababayaran. Exactly. Hindi mo na siya. Merong time na, di ba, yung mga iba nagtatrabaho, nagalit siya dun sa boss niya, gano'n. Dami niya nang sinabing negative. Mm. Pero ako, hindi ko kayang sabihin. Hindi ko pwedeng sabihin. Kasi pamilya mo na sila. Nakaiyak. Naiyak ba? Oo, wow. Actually, nakaka-inspire in a way na talagang, alam mo yon, you know what you are doing. Mm-mm. And alam mo na nasa tamang pamilya ka. Etong, hindi lang siya trabaho. Niyayakap mo yung buong pamilya. Kung may message ka naman sa mga kapwa mo ng mga house staff, ano po yung gusto mong sabihin sa kanila? Stop complaining. Kasi masakit sa tenga. Hindi, kasi pagka nagko-complain ka, pinabibigat mo yung trabaho mo. Sabi nga ng auntie ko, which is I called her mama, na pagdating mo doon, mahalin mo yung trabaho mo. Kasi yun yung magbibigay sa iyo ng kasiyahan. It's a good reminder for everyone, no, na talagang kailangan nating i-embrace kung ano yung meron tayo ngayon, kung anong klaseng trabaho and all that. Ang trabaho natin ay hindi umiikot sa pagko-complain or pagrereklamo ng kung ano yung meron. You'll just have to embrace it, to love your job. I prepared a fast talk. Coffee or tea? Coffee. Sunrise or sunset? Sunset. Dubai or Philippines? Dubai. Save or spend? Ow. 50-50. Beach or mountains? Beach. Leadership or teamwork? Teamwork. Comfort zone or taking risk? Taking risk. Books or podcast? Books. Work smart or work hard? Work smart. Dream big or start small? Start small. Family or career? Family.
Early bird or night owl? Early bird. Travel or staycation? Travel. Success or happiness? Happiness. One word that describes your 20 years in the UAE. Resilience. Thank you so much, Ma'am. So as we come to an end for Podfast Season 3 Kabayan Empowerment, we would like to express our deepest gratitude to every guest, every listener, every supporter, and every kabayan who became part of this incredible journey. This season was more than just conversations. It was a collection of stories filled with sacrifice, courage, determination, and hope. We heard from Filipinos who dared to dream, worked hard for their families, and inspired others through their action. To every OFW listening today, remember this: your journey matters, your sacrifices matter, your dreams matter. No matter where you are in the world right now, never underestimate the impact of your story. The strength of your community lies in your willingness to support, empower, and uplift one another. From all of us at Fast Visa Run and Podfast community, Podfast family, thank you for allowing us to be part of your journey. Continue chasing your dreams, continue inspiring others, and continue proving that Filipino spirit knows no boundaries. This is your host, Chris, signing off Podfast Season 3 Kabayan Empowerment. Until we meet again in a new season, stay empowered, stay inspired, and stay remember, kapag nagtagumpay ang isang kabayan, nagbubukas ito ng daan para sa marami pang iba. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino at mabuhay po tayong lahat. Thank you, thank you!